Tama. Sika Eric Almendra. Sa lahat po ng ating mga kasama, hindi ko alam kung nabati ko na po lahat ng mga liderado nandito. Alam ko kayo mismo, mga presidente at tagapamuno ng inyong mga organisasyon. Secretary John, nandiyan ko po. Sa inyo po lahat, alam niyo ho, nung ako'y tumakbong Pangulo, sumuporta po ako kay BBM at kay Inday Sara. Marami sa atin dito ang sumuporta kay BBM at kay Inday Sara. At ako po, sa maraming taon, tahimik, hindi nakikialam, hindi nagsasalita sa politika. Sinabi ko na rin po yan na pinipilit po ako, inibitahan na bumalik sa politika. Ang sabi ko, ayoko muna, dahil gusto kong mag-focus at bigyan pansin ang negosyo at ang aking pamilya. Nauna po ako nagsalita tungkol dito nang lapitan ako ni Sergeant Contesa. Inilapit po yan ng isang kaibigan sa Universidad ng Pilipinas. Sabi niya, pakinggan mo ng tao to dahil gusto niya makausap si Senador Dante Marcoleta. Noong nagsalita si Contesa, nagulat ako sa mga sinabi. Mali-malitang salapi ang dinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Alam niyo, sinabi pa niya pati ang Department of Health. Ang pondo doon pinapakialaman nila. Hindi niya alam ang mga nangyari kung hindi nakita niya yung investigasyon sa flood control. Ang sabi na, sir, Bicolano kasi si Contesa, yung aking mga kamag-anakan binabaha. Yung mismo isang kasama ko, pamilya, binaha, nawala ang buong bahay, nawala ang ari-arian. Yung palang pinubuhat namin mali-maleta na pera ay buhat nito sa flood control at mga mamalyang proyekto ng gobyerno. Kung naalala niyo po ng panahon na yun, ang panawagan ko, panagutin si Martin Romualdez. Dahil tinanong ko si Contesa, sabi ko, Contesa, nag-deliver pa kayo ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi niya, wala po sir. Ang deliver namin ng pera ay dun kay Martin Romualdez. Anong ginawa po nila? Pinaalis si Saldico. Umalis ka muna dyan, magtago ka, huwag kang magsalita. Noong nagsalita si Contesa, pinatawag pa yung assistant ni Saldico? Hindi. Pinabayaan makalabas ng bansa. O matapos nung pinabayaan yung makalabas, si Manny Punoan, si Bersamin, pinabayaan si Amina Pangandaman. Kaya itutugtong ko yung kwento, nagulat ako nung nagsalita si Saldico. Dahil nung nag-usap kami at kaibigan ni Regine para sa abogado ni Saldico, ang sabi ko dun sa tao, alam nyo, maaari nyo itong maiwasan ng 2 taon. Dahil Pangulo si Bongbong Marcos. Kakainin kayo, magtatago kayo. Pero matapos ang 2 taon, pag hindi kayo nagsabi ng totoo, lalabas ang katotohanan na ninakaw nyo ang pondo ng gobyerno at si Saldico ang mastermind. Nagulat ako, nagsalita si Saldico. Anong sinabi niya? Nagdi-deliver ako ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. 100 milyong piso. At magugulat po kayo, hindi lamang nung nakaraang taon. Magmula pa ng 2023, 2024, 2025, 100 milyong piso ang direkta na pupunta kay Bongbong Marcos. Ano ang sinabi sa kanya? May kota ka, 2 milyon, buwan-buwan i-deliver mo. Ano ang nangyari sa mga proyekto natin? Nakita nyo, nandito tayo sa Ortigas. Nandyan ang Sapoy. Yan po, proyekto ng JICA. Dapat dyan, may pondo tayong ilalaan para dyan at magbibigay ang Japanese government. Tapos dapat yan, ng 2028. Correct. Sinimulan niya ng panahon ni Pinoy, ipinlansya ng panahon ng Pangulong Duterte. Nabuo ang buong programa. Lalagyan lang nila ng pondo, anong ginawa nila? Kinuha ang pondo ng Subway, nilagay sa flood control. Noong nakaraang taon, PhilHealth, ang pondo 89 billion. Hindi yung pera ng gobyerno yan. Pera po natin ang contribution. At ginawa ng Pangulong Duterte, ang sabi niya, kahit na ikaw ay senior citizen na wala ng pera, o kahit na ikaw mahirap, tutulungan ka na ng gobyerno maglalagay ng pera. Yes. Pero kayong mga empleyado, buwan-buwan, binabawasan ng pera natin para maglagay tayo sa PhilHealth.
Kaya pera po namin yan. Anong ginawa? Kinuha ang pondo ng PhilHealth, inilagay sa pondo ng gobyerno, inilagay doon sa unallocated funds. Saan nilagay? Flood control project na boso. Yung PDIC ho, pero rin natin yung ibinabayad sa mga bangko. Bakit? Pagka po ang bangko nagsara, meron tayong nilagay na deposito, meron tayong insurance na pera dito. 107 billion. Hindi ho nila pera yan, hindi pera ng gobyerno. Kinuwang pondo yan, saan nilagay? Sa flood control. Kaya mo si Jun Esperon. Na ano? Si Jun Esperon, pinakilala to. Nina, Secretary of Defense, National Security Advisor. Ano pa? Chief of Staff. Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines. Chief of Staff. Hindi, ikaw, sabi na mas pagbigat ka. Sabi ko, Jun Esperon, ano? Nagkamali ka. Sabi niya, bakit? Ang tagal mo sa kabinete. Umigit ko muna 12 taon. Kung nag-district engineer ka pala, bilyonaryo ka na. Ito po ang nangyayari sa bahay natin. Yung proyekto na subway, wala na. Pagkatapos ng 2020, siya natapos. Yung North and South Railway, lalagyan ng pondo, wala na. Yung Mindanao Railway, mga taga Mindanao po natin nandito. Ha? Dapat po may pondo yan. Saan napunta? Wala na sa flood control. Yung sa Iloilo, yung Panay Railway, wala na. Gimaras Project. Gimaras Project. Yan ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Yan po ang pondong ninanakaw. Taon-taon. Ang sabi, siya naman na nagsimula eh. Siya naman na nagsabi may nakawan. Oo, sinabi niya. Pero sa katotohanan, galit ang mga tao. Dahil ang sabi noon, mayroong 5,000 flood control projects. Bigla ho tayong binahan ng binahan. Noong nagalit ang taong bayan, nagsabi sa imbestigahan, ang hindi niya alam, babalik sa kanya ang investigasyon. Ang hindi niya alam, yung pondong ninakaw sa flood control, pumapasok pala sa bahay niya. Sinabi ni Saldi ko, 100 billion. Sabi ni Ping Lacson, sinungaling ka, mali yan. Yung pera, ang nag-deliver, ang sabi niya, ay si Bernardo. Ibinigay kay Traikip. Sabi ni Saldi ko, Senador, mali po yan. Ibang pondo ba yan? At ang binigay kay Presidente, 52 billion pesos. Isang taon lang po yan. Kaya po ako sa konsensya, pagkatapos na mangyari kay Contessa, hindi na ako nanahimik. Si Contessa hanggang ngayon, kinuha nila. Nasa kanila. Nagsalita sa Senado, sabi ni Contessa, hindi ko na ako kailangan ng proteksyon ng DOJ. Ako na ako bala sa sarili ko. Matapos po nun, diniting nila. Hanggang ngayon, kausap ko misis, at meron po kami prueba na diniting nila. Pinabaliktad na nga nila eh. Pumirma na ako na hindi totoo ang sinabi niya. At ang sabi po niya doon, pinangakuan ko daw at dating Marcoleta ng pera para sabihin niya yung mga bagay na yun. Alam mo, sabi ko, okay na. Kahit bumaliktad na si Contessa, iba na yung sinabi niya, walang problema sa akin. Ang importante, palayain niyo yung tao. Dahil yung sundalo to, siya ang pinaka hindi kumita. Siya ang walang interes. Nagbitbit lang to ng pera. At nakita ni Kong na mali pala yung ginawa ng mga panahon yun. Bakit nila paparusahan ng gano'n? Bakit nila tatakutin ang pamilya? Marami pa ho ang lalabas at magsasalita tungkol doon sa kaperahan. Ngayong araw lang ho, binigay sa akin ng listahan noong taon-taon na 100 bilyong piso na kinukuha mismo ng Office of the President. Mismo ng Pangulo. Iba pa yung flood control na pinag-usapan natin. Ito, direkta sa kanya. Yung 8 bilyon, iba pa ho yun. Ngayon lang ho natin nakita. Kaya ako nagpapasalamat sa inyo lahat na tayo hindi manahimik. At tayo ay kumilos. Tayong lahat magkaisa na kumilos at pag-resignin ang Pangulong ito. Yes! Yes! Importante ho ang pagkakaisa natin at ipakita natin yung ating lakas. Kahit maliit na grupo pa tayo, magpalakas at magpadami.
Dahil ang EDSA uno, napuko sa ganyan. Ang sabi ng military, withdrawal of support. Nag-withdraw ang mga sundalo, nagbaliktaran at sumama sa mga nagprotesta. Nag-EDSA dos, nandiyan na po ako, sundalo, si General Esperon, ako po'y nasa Kongreso. Ang sabi ng military, we will withdraw our support dahil wala lang negosyante. Nakikita nila ang problema ng ekonomiya. Wala lang mga taong gobyerno. Nakikita nila wala lang tiwala sa ating pamahalaan. Ang sambayanan, maging ang mga OFW natin, wala lang tiwala sa gobyerno. Kailangan natin ipaniligto, palakasin ang ating pagkilos para ang ating sandataang lakas. Ang mga negosyante, ang simbahan magsalita na, bumaba ka na dyan kung nais mo ayos ang sambayan ng Pilipinas. Sa inyo po lahat, sa pagkakaisa po natin, of course, kay Congressman Jing Paras. Saan si Congressman Jing? Yan sa likod. Kaya po, ang ating pong tagapangulo, may gagawin po yan si Congressman Jing. Samahan po natin. Baka ho, makulong tayo, pero huwag tayong matakot. Isurveillance tayo, huwag tayong matakot. Dahil pag hindi gagawin ni Kong Jing ang gagawin niya, kasama si Jude Esperon, kawawa ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Pag hindi tayo kikilos para tanggalin ang Pangulong to, kawawa na ang sambayan ng Pilipinas. Wala nang pag-asa ang ating bansa. Ang dami nating pera. Yes. Ang dami nating resources. Agrikultura. O bakit po mahal ang sibuyas? Anong sabi ni Santiago? Kinontrol nila ang smuggling para sila kumita. Bakit mahal yung sugar quota? Kinontrol dahil mo pagka ikaw mag-import, pupunta ka ng Department of Agriculture. Sindikato nila ang kumuha ng quota. Sila din ang nagparating ng asukal dito. Doble, triple presyo. Pati sibuyas, asukal, lahat. Magtataka ka Pilipinas, ang daming mga tanim. Pero ang Singapore, walang bukid, mas mura bilihin. Ang Malaysia, mas mura asukal, mas mura sibuyas. Ganitong klase ang nangyayari sa pamamahala ng ating bansa. Kawawa ang Pilipino. Gatasan po ang pondo natin. Gatasan tayo ng gagawin. Kaya ngayong gabi, ngayong araw at sa mga darating na araw, sama-sama tayo!